What's up? Yo, so what's up, all Ratchets? It's a beautiful Saturday morning today, guys, and this is your boy Aldrak back at it again for yet another episode of Aldrak Motovlog. So today we're going to install some new accessories here in our bike, Kuro. So ang gagawin natin muna is tatanggalin natin muna yung flarings kasi we have to remove the flarings for us to be able to change the windshield. So since tatanggalin naman natin yung flarings, sasabay ko na rin siya ng change oil. So yun, ito yung mga i-install natin na bagong accessories sa kanya. So what we have here is the windshield that I bought in Lazada, and this is for I think CBR 600 2009 to 2012 model. Hindi siya compatible, guys. Kailangan natin magbutas somewhere here para lang mapasok siya, pero madali lang naman. And then this one, the bar and side mirrors. I've always wanted to have bar and side mirrors since matagal naman natin ginagamit yung stock side mirror niya para lang maiba. And then ito, a bracket from Motowolf. So kung ilipat yung, what do you call this, yung cellphone holder sa motor ko, kasi if you watch my previous episode, ako lang gumawa ng bracket nun, improvised bracket lang siya. So yan, using this. And then yeah, as always, ang gamit natin is ang Shell Advance. So shout out again, Shell. Well, this is not a sponsored video by Shell, but yeah, this is good for Z200S. Naman ko kung anong gamit nyo, pero ako okay sa akin to. So yun, let's go back to the bike and tanggalin muna natin yung flaring. So see you in a bit, guys. So yan, guys, tatanggal na natin yung pinaka head or face ng Z200S, which is this. Yan, so ang kailangan natin gawin is tanggalin naman itong windshield. Okay, kita ulit mamaya. And we're back, guys. So yan, tanggal na natin yung windshield na stock. So yan, ang idea is ganito siya. Again, tulad ng sabi ko nung start ng video, hindi talaga siya fit dito sa Z200S, pero medyo match naman siya. Pero ayan, tulad yan, kailangan natin putulin itong part na to. Ayun, part na yan, kung nakikita nyo, kailangan putulin yan later on. And then yun, so ang gagawin natin ngayon is dito na mismo natin siya i-drill. Gagamit tayo ng barena para mabutas yung mga part na to, kasi again, yung mga butas niya hindi talaga siya match. Yan, pang CBR 600 to. So tingnan natin, medyo 60-40 ako dito sa idea na to, kasi magkakaroon siya ng spacing dito, guys. Magkakaroon siya ng spacing, konting spacing, pero parang feeling ko okay naman. Bahala na. Nakita ko sa iba, may mga nakagawa na nito eh, pero meron din, may mga spacing din. So yun, ang idea is i-drill natin. Again, i-drill natin siya dito na mismo. So gagamit tayo ng dalawang clamps. Ewan, clamps. Yan, gagamitin natin to para
hawakan dito sa both side. Para hindi magasgasan yung clearings natin eh, gagamit tayo ng tela. Okay? So, balik tayo ulit. And sana, sana maging okay. Okay? So, BRB. So, yan, namarkahan na natin siya using the drill. Ngayon, pwede na natin siya tanggalin muna kasi hindi ko talaga siya pinush pa ng sobra kasi para mas madali, tanggalin natin para dun, pag nakatanggal doon natin siya bubutasin talaga ng todo. Ayan, tanggalin muna natin siya. So ayan, tapos na po natin siya butasan both side. Ayan. So, somehow successful naman yung pagbubutas natin, guys. So yun, sana lang pantay siya kapag kinabit na. So, yan na nga siya, guys. Na-install na natin. Sobrang nakakabindang at ito yata ang pinakamahirap na ginawa ko dito sa motor na to. I mean, dito sa motor na to, nang ako lang mag-isa. So, yun. Sa tingin ko, okay naman siya. Humanda siya lalo. And, ayun. So, all we have to do is to remove this part. Or I was thinking kung tatanggalin ko ba siya or hindi. Parang pwede siyang pakinabangan someday. So, ayan. Yan na siya. So, ayan. All we have to do is to put this back na sa motor. And, ayun. Success siya. Actually, success siya talaga, guys. So, I was thinking kung ano pa talagang pwede nating ipantapal dito. If you have any suggestion, please comment down below, guys, kung may alam kayo pwedeng ipantapal dito. Kasi I'm worried kapag umulan, papasok dito yung ulan. Wala kasi, guys, hindi siya pwede isagad eh. Pwede kong magpuputol sa ilalim, pero papangit naman dito sa taas. Ito yung mako-compromise yung itsura naman. So, mas maigi na dito tayo mag-adjust sa baba. Kasi, mukha namang may pwede tayo pantapal or what. Let's see. Bahala na. So, yun. Balik na natin to, guys, sa motor ulit. And see you again later. Ay, before natin balik yung head or yung mukha ng motor natin, try muna natin i-install to. So, papalitan natin itong bar end na to, guys. Itong, what they call this? Basta yung protection para sa kamay. And ipapalit natin itong bar end side mirror. So, yan. Kita-fix na ulit mamaya. So, yan, na-install na natin siya, guys. And may isa lang tayong problema, which is medyo malaki kasi yung screw na kasama nitong bar and side mirror. So, hindi siya fit para doon sa handlebar natin. Pero, ayan siya. Hanap na lang tayo ng mas mahabang allen screw para dito. Kasi, di natin malagay yung bagay na ito. This one hindi natin malagay ito kasi masyadong maikli naman yung galing sa side support natin before. Masyadong maikli yung screw niya para mapasok pa to. So, hanap na lang tayo later para kasi hindi mo siya ma-rev ng maayos kung walang ganito. So, ayan. Ang ganda naman yung tignan. And, ayan siya. Try natin sakyan. So, ayan. Ayan siya kapag motor. Comfortable naman siya. Testing lang natin mamaya kung okay ba siya talaga. Ayun, tatabi lang naman natin yung stock natin na side mirror for pag trip na lang ulit natin na magbalik sa old school na itsura. So yun, gamitin na lang ulit natin siya. So yun, ibalik na ulit natin siya. Tingin ko tapos na rin naman mag change oil to. So, ayan. Tapos na ulit
tapos na tayo mag-change oil. Ginamit natin again is Shell Advance AX7 synthetic base. So shoutout Shell, baka naman. So yun, ang susunod natin gagawin pala is hindi natin napakita ito late kanina, which is this is the pang protection dito sa tangke. So yan, kakabit natin siya. So hopefully madikit naman siya, hindi siya menge. So yan, BRB ulit. So ayan guys, nakabit na natin ngayon yung tank pad. Ayan, kung okay naman siya, nag-complement naman siya kahit paano sa kulay ng tank. Ito lang yung medyo nagpa-jologs, itong nakasulat na racing team. Okay lang yan, hindi naman masyado obvious. Pero yeah, maganda siya. Maganda yung texture niya, medyo makapit. And makapit naman actually. Pero dito lang sa medyo baba, dito sa part na to, medyo nagbubbles siya. Okay na yan, bili na lang ulit late sa susunod. Mura lang naman siya. So yeah, yan. Ganda, diba? Ngayon, ibabalik na natin ngayon yung head or yung mukha ng Z200S. Tapos na tayo. So, again, see you ulit later. BRB. So ayan guys, tapos na natin i-install yung head, and then ano pa ba? So ayan, ibabalik lang natin yung mga dating accessories na tinanggal ni Pops Ron nung nagpintura siya. So which is ito mga to. Kung naalala nyo itong mga to, yung binili ko sa Concord before. Yeah, kung yung mga nagtatanong kung saan ko nabili, and ano to, para siyang chrominized plastic siya guys, na naka-emboss siya kapag dinikit niya siya dito. And nabili ko to sa Concord, ano to siguro around 30 pesos to 40 pesos each sa SM, sa mga SM malls. Meron Concord doon, yung mga bilihan ng mga parts ng kotse, accessories ng kotse. So doon ko nabili. So yan, ikabit natin ulit ito para gusto maging wafu ba ang ating bike. BRB ulit. So yan, eventually tapos na siya. Tapos ko na ibalik lahat, pero hindi ko pa nilagay ulit yun dito. Maghahanap ako today ng Allen screw na medyo mahaba para dito, and then tomorrow nakaschedule na yung upuan natin for upholstery. So bukas pupuntahan natin yan, and then sabay na rin natin yung pagpapare-fiber ng tambucho natin. So yun, I'll see you guys tomorrow. A push.